posibleng wakas nga ng abot kamay na pangarap pag-uusapan natin. Dahil nga sa sinabi na ni Giselle kay RJ, nagsimula nang mag-imbestiga ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang anak na si Zoe. Sinabi kasi ni Giselle na imposible ang pinapakitang frustration nitong si Zoe kung saan nagawa nitong muntika na tumalon sa naturang building. Sapagkat alam ni Justine na matagal nang alam ni Zoe ang katotohanan tungkol sa lihim ni Moira na siya ay hindi totoong anak ni RJ. Nang pinuntahan nga ni RJ ang kondo nga nitong si Zoe ay muntik na nga niyang maabutan ang tunay na ama nga nitong si Zoe sa naturang kondo nitong na si Zoe. Nakaalis naman agad etong si Doc Carlos. Nga doon si RJ upang bisitahin ang kanyang anak kung okay lamang siya, at kasama na rin doon ang kanyang pagpunta upang kumprontahin nga itong si Zoe tungkol sa sinabi ng kanyang pinsan na si Justine. Subalit instead na sabihin ng katotohanan ay nagdrama lamang ito at binaligtad ang kwento na hindi totoo ang pinagsasabi nitong si Justine, at naiinis umano siya sa kanyang pinsan dahil ng mga trouble times niya sa kanya siya umiiyak. Hindi niya sukat akalain na sisiraan din pala siya sa kanyang amang si RJ. Dahil nga sa ayaw ni RJ na lalo dong sumama ang loob nitong si Zoe, ay sinakyan na lamang niya ang kanyang anak. Ngunit matindi pa rin ang hangarin niya na kailangan na malaman ang matuklasan ang katotohanan tungkol sa sinasabi nga nitong si Justine. Nagdala siya ng bodyguard at may CCTV na lihim na nilagay sa naturang kondo nga nitong si Zoe. Dahil kung talagang may tinatago ito at may lihim, ay malalantad at matutuklasan din niya kalaunan. Nilagay niya sa bahay nitong si Zoe. Naisip kasi ni RJ na maraming beses na nga na nagsinungaling at nagloko itong si Zoe. Kaya posibleng gagawin din niya ito ulit. Pas nga ang mga ilang araw, dito na nga ay magre-report sa kanya ang kanyang inutusan at malalantad na nga ang katotohanan dahil makikita niya sa CCTV footage ang lihim na pag-uusap ni Moira at Zoe. Dahil bistado na nga sila at nakuha na ang conversation ng dalawang mag-ina kung saan tuwang-tuwa ang mga ito dahil kung kinagat ni RJ ang bitag nila na dramahan lamang para manatili siyang mahal ng kanyang amang si RJ at hindi mawala ng pwesto sa puso ni RJ. Kaya naman nahuli na nga ang mag-ina, hindi na magpapaloko itong si RJ, lalo't sagad na sa buto ang kasamaan ni Moira at ditong si Zoe. Tuklasan ni RJ ang totoo na mag-ama si Carlos, kaya pala nga sila ay close na alala noon, at napansin din yun nitong si Lynette kung saan ay kwento rin sa kanya kung saan kakaiba ang nga nitong si Zoe at itong si Doc Carlos noon. Madalas kasing mapapansin din ni Lynette nung mga time na magkasama pa si Carlos at itong si Lynette kung saan nakikita niya na nagte-text sa kanya itong si Zoe at minsan nga din ay tumatawag. Sinabi naman ni Carlos ang palusot niya noon ay dahil sa anak lamang ang Carlos nitong si at mas panatag umano ang ni Zoe na magsalita ng problema kaysa sa kanyang amang si Doc RJ. Dito ngayon na-confirm mga nitong si Lynette na kaya pala ganun ka-espesyal ang trato ni Carlos dito kay Zoe ay dahil sa kadahilanan na siya pala ang tunay na ama nito. Samantala, ang hindi alam ni Zoe ay ang kanyang ama ay tuluyan na nga nababaliw. Kaya naman, ipinasok nga ito sa mental hospital. Kaya noon makita na minsan ay nagsasalita na nga itong mag-isa na tela may kausap. Ngunit wala naman talaga nag-alibay sa kanya na mainisip lamang siya. Ayaw aminin ni Carlos na nasa stage na nga siya na sobra depressed at frustration. Kung kaya't hindi na nga niya kinaya at bumigay na ang kanyang utak. Samantalang nasa kulungan ng mag-inang Moira at Zoe, nalaman naman ni RJ na nagpanggap lamang itong si Morgana bilang Moira dahil sa bumalik nga itong si Nuishi at sinabi ang katotohanan na siya ang dahilan ng sunod-sunod na krimen na nangyari sa pamilya ng mga Tanyag dahil nga itong si Moira ay naghihiganti gamit ang kanyang pangalang Morgana. Hindi talaga siya namatay noon. Bukod pa roon, hindi lang yon ang nalaman nitong si RJ nang dahil nga kay Zoe namatay ang kanyang lolo Pepe. Siya ang nagtulak sa panginahilan kung bakit ito tuluyang namatay dahil isa nga saksi ang nakakita sa pangyayaring yun na ngayon lamang lumantad. Kaya galit na galit
ang magkapatid na si RG at si Giselle. Hindi nila mapapatawad ang kanilang tinuturing na anak at itinuturing na pamangkin na siya palang pumatay sa kanilang tunay na ama. Kaya naman nasentensyahan ang mag-ina ng habang buhay na pagkakulong. Samantala, na-depress naman ang tuluyan itong si Zoe. Anxiety attack at frustration din ang kanyang dinana sa loob ng kulungan. Hindi niya matanggap na tuluyan na ngang nawala sa kanya ang kanyang ama at ang kanyang pamilya. At bukod pa roon, kinamumuhian din siya ng lahat ng mga tao dahil nga sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya bumigay din siya at tuluyan ding nabaliw. Kasama ni Doc Carlos sa loob ng mental hospital, sila ay magkasama. Natapos din ang paghihirap ng pamilya ng mga Tanyag. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay at ituloy ang kanilang buhay. Dito nga ay malayang naikasal si RJ at itong si Lynette. Masaya na nga ang pamilya ni Annalyn dahil natupad din sa wakas ang matagal na niyang pinapangarap na maging buo at maging masaya ang kanyang pamilya.